Bilang bahagi ng patuloy na layunin ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bigyan ng makabuluhang kaalaman at pangkabuhayang kasanayan ang mga persons deprived of liberty o PDLs, matagumpay na isinagawa ng Cabanatuan City District Jail Male Dormitory ang isang seminar sa urban gardening at organic concoction katuwang ang City Agriculture Office ng Cabanatuan City. Ang seminar ay isinagawa sa ilalim ng masigasig na pamumuno ni Jail Superintendent Cristina Peralta Castillo, District Jail Warden, at Jail Senior Inspector Daniela P. Sometka, Assistant District Jail Warden. Layunin nitong maturuan ang mga PDLs ng alternatibong paraan ng paghahalaman gamit ang kaunting espasyo at mga organikong pamamaraan upang makatulong sa rehabilitasyon at mapalakas ang advokasya para sa kalikasan. Aktibong nakiisa ang mga kawani ng BJMP at mga PDL sa nasabing aktibidad na nagpapakita ng matibay na suporta ng pamunuan sa mga programang naglalayong makapagbigay ng positibong pagbabago sa loob ng piitan. Ang mga kalahok ay pinakilala sa makabagong pamamaraan ng urban gardening, isang uri ng pagtatanim sa mga lungsod gamit ang paso, container o mga vertical garden system. Ang seminar ay mas pinayaman pa sa tulong ng mga dalubhasang tagapagsalita mula sa City Agriculture Office, kabilang sina Engineer Renato D. Iraskin Jr., Ginoong Jason Reyes, Ginoong Nick Angelo M. De Dios at Ginoong Menard D.C. Atayde. Nagbahagi sila ng kaalaman hinggil sa tamang paghahanda ng mga organikong sangkap tulad ng fermented plant juice o FPJ, fermented fruit juice o FFJ, at calcium phosphate na maaaring gamitin bilang natural na pataba o pestisidyo. Bukod sa mga lecture, isinagawa rin ang hands-on demonstration kung saan aktwal na ipinakita sa mga kalahok kung paano magtanim gamit ang mga recycled materials at paano gumawa ng mga organikong solusyon na abot kaya at ligtas para sa kalikasan. Ayon kay Warden Peralta Castillo, ang ganitong mga aktibidad ay hindi lamang nagbibigay ng kasanayan, kundi nagbibigay din ng pag-asa. Layunin aniyang ihanda ang mga PDLs sa mas produktibong pagbabalik sa lipunan. Ito ay isa na namang patunay sa dedikasyon ng Cabanatuan City District Jail sa rehabilitation-centered approach kung saan pinapahalagahan ang kapakanan, edukasyon at muling pagbubuo ng pagkatao ng mga PDLs sa pamamagitan ng mga makabuluhang programa. Pinangunahan ng punong lungsod ng Cabanatuan Mayor Michael Elizabeth R. Vergara ang isinagawang Operation One Stop Shop sa SM Mega Center Cabanatuan noong Hulyo 28 hanggang Hulyo 29 bilang bahagi ng patuloy na adhikain ng pamahalang lungsod na mailapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. Ang programang ito ay nagsilbing extension office ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung saan maaring direktang makuha ng publiko ang mga pangunahing serbisyo ng mas mabilis at maginhawa. Kabilang sa mga lumahok na tanggapan at organisasyon ang City Health Office o CHO, Department of Education Alternative Learning System o DepEd-ALS, Philippine Identification System o PhilSys, Alalay sa Kaunlaran Incorporated o ASCII, City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, Public Employment Service Office o PESO, TAM, DAS-AN, BMPC at iba pang partner institutions. Bukod sa mga serbisyong hatid ng mga ahensya, tampok din sa aktibidad ang seminar para sa mga miyembro ng 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, na layong palalimin ang kaalaman at kasanayan ng mga parent-teachers sa iba't ibang mahalagang aspeto ng buhay pamilya at pamumuhay. Tinalakay sa seminar ang financial literacy,
na isinagawa sa pangunguna ng ASCII upang turuan ng mga benepisyaryo kung paano mas epektibong pamahalaan ang kanilang kita at makatulong sa pag-unlad ng kabuhayan. Basic First Aid Training, pinangunahan ng Philippine Red Cross Nueva Ecija Chapter para maturuan ang mga kalahok ng wastong pagtugon sa mga emerhensiya at sakuna. Orientation on OSAEC o Online Sexual Abuse and Exploitation of Children mula sa CYDD na naglalayong paigtingin ang kaalaman at pangalaga sa mga bata laban sa mga banta sa digital na mundo. Ang seminar ay sinagawa sa pakipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa pamumuno ni Ms. Helen Bagasaw, katuwang ang mga city at local links ng 4Ps. Ayon sa punong lungsod, layunin ng Operation One Stop Shop na gawing mas accessible ang serbisyo ng pamahalaan, lalo na para sa mga kababayan na walang kakayahang pumunta sa iba't ibang opisina. Ito rin ay pagkakataon upang mailapit ang edukasyon at proteksyon sa bawat kabanatuenyo. Sa kabuuan, matagumpay ang isinagawang aktibidad at umani ito ng positibong tugon mula sa mga mamamayan na nakiisa sa programa. Patunay ito ng patuloy na malasakit ng lokal na pamahalaan upang maihatid ang serbisyong totoo, direkta sa tao. Isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang isang orientation para sa mga potensyal na aplikante ng Bagwis Award bilang bahagi ng kanilang patuloy na kampanya sa pagsusulong ng makatarungan at responsableng kalakalan sa lalawigan. Ang nasabing aktibidad ay ginanap sa DTI Conference Room sa lungsod ng Cabanatuan na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang kilalang tindahan at establisimento sa rehiyon. Layunin ng programa na hikayatin ang mga malalaking negosyong retail na makiisa sa advokasya ng DTI tungo sa mas mataas na antas ng proteksyon sa mga mamimili at pagpapalaganap ng tapat na pagninegosyo. Sa pamagitan ng pagbibigay kaalaman tungkol sa Bagwis Program, umaasa ang DTI na mas maraming negosyo ang mahikayat na sumunod sa mga itinakdang pamantayan para sa mahusay at makataong serbisyo sa publiko. Ayon kay Provincial Director Ermelita P. Marcos ng DTI Nueva Ecija, ang orientation ay bahagi ng mas malawak na inisyatibo ng kanilang ahensya upang palakasin ang ugnayan sa pribadong sektor, lalo na sa mga negosyong may malaking epekto sa karanasan ng mga mamimili. Ang DTI Bagwis Program ay nagbibigay parangal sa mga negosyong sumusunod sa mga itinakdang karapatan ng mga mamimili. May malinaw at patas na transaksyon at pagbibigay ng maayos na serbisyo sa kanilang mga customer. Kasama sa mga pamantayan ng programa, ang pagkakaroon ng Consumer Welfare Desk, tamang paglalagay ng presyo at pagsunod sa mga regulasyon ng DTI ukol sa warranty at after-sales service. Mahalaga ang papel ng ganitong mga aktibidad sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga negosyante hinggil sa mga responsibilidad nila bilang katuwang ng pamahalaan sa pagsusulong ng consumer rights. Ang tagumpay ng orientation ay masusukat hindi lamang sa dami ng aplikasyon para sa Bagwis, kundi sa mas malawak na epekto nito sa pagtaas ng tiwala ng mga mamimili at pagpapabuti ng kompetisyon sa merkado. Inaasahang magpapatuloy ang DTI Nueva Ecija sa pagsasagawa ng mga katulad na aktibidad sa mga susunod na buwan upang mas mapalawak pa ang saklaw ng Bagwis Program sa buong lalawigan.